Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi J Zumo Zumo Jr., Lodi User 437, Lodi Vin Salas, Lodi Mike Guerina, Lodi Alpi Fajardo, Lodi Arvin Sains, Lodi Choi Sham, Lodi Kapitan Tutan Makubex, Lodi Kin Carba, Lodi Encontro Marvin, Lodi Inuyasha Hunter. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-43 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kwento ng lalaki na ang pinakamalakas na grupo ng assassin sa Central Plains, iyan ang Ten Kills Sect, o Sheep Salmon. Isang grupo na tumatanggap lamang ng mga sanggol at pinalalaki sila bilang mga assassin. Ang kanilang mga ranggo ay itinakda mula 1 hanggang 10. Ang pamantayan para sa bawat ranggo ay ang pagmaster ng martial arts na angkop para sa level na yon. Mula 1st kill hanggang 10th kill, kailangan mong perpektong masteran ang mga nakamamatay na sining ng bawat ranggo upang maging karapat-dapat sa pangalang yon. Tinanong naman sa kanya ng ating bida na ano ang ranggo mo. Sumagot ito na ako ay isang 6 kill na na-master ang 6 na nakamamatay na sining, simula sa smoke kill hanggang 100 kill. Napangisi naman na sumabat si Jokwool na sinabi niya na 6 kill daw. Kung gayon, kahit ang 10 kill ay wala naman palang espesyal. Naiinis na tumingin naman sa kanya ang lalaki na sinabi na mas mataas ang stage sa nakamamatay na sining, mas malakas ang kapangyarihan. Dagdag pa nito na may seryosong mukha na kahit ang isang umabot sa 7 kill at perpektong na master ang blue kill, ay magiging mabigat na kalaban para sa isang tulad ko. Mayabang na nakatingin sa kanya si Jokwool na nakangising sinabi na 100 kills man o 200 kills. Nabiglang tumigil ito sa pagsasalita na pinagpawisang napatingin sa gilid na sinabi sa kanyang sarili na kung totoo ang sinasabi niya, ang mga nasa 10 kill ay talagang mga halimaw. Nakatingin sa kanya ang lalaking dating assassin na sinabi sa kanya na ang mga umabot sa 10 kill ay umiral lamang noon, hindi na ngayon. Sinabi pa niya na ang tinatawag na 3 Great Assassins ng 10 Kill Sect ay nasa 7. At kahit ang sect leader ay nasa 8 kill. Napabilog ng mata na napatingin sa kanya si Jokwool na sinabi sa kanyang sarili na gumagamit ba ang taong ito ng kung anong uri ng teknik sa pagbabasa ng isip. Sumasagot siya na parang nabasa niya ang iniisip ko. May kakaibang mukha pang sinabi sa kanya ni Jokwool na bueno, hindi naman yun big deal, hindi ba? Magmadali ka na at lipulin mo sila. Hindi naman makapaniwala ang bata sa kanyang napaliit ng matang sinabi na paano naman ang ibang eksperto at ang pangkalahatang laki ng grupo. Muling sinabi ng lalaking assassin na makikita ito na may 6 na tulad ko sa 6 kill, mga 50 sa 5 kill, at ang kabuuan kasama ang hanggang 1 kill ay humigit kumulang 1,000. Siyempre, mayroon ding ilang daang apprentices. Seryosong sinabi pa nito na yan ay 3 taon na ang nakakaraan. Kaya baka iba na ngayon. May gulat sa mukha ni Lady Song gayon na sinabi niya na kahit hindi kasama ang mga apprentice, 1,000 assassin ay napakalaking bilang. Napaliit ng mata ang ating bida na nakatingin sa kanya na sinasabi mo na hindi ka na assassin mula doon, bakit ganoon? Bahagyang napatungo ito ng ulo na may seryosong mukha na tumugon sa kanya na personal na bagay yan. Ngayon, hinahabol din ako nila. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay napakalaking posibilidad na malapit itong nauugnay sa kanila. Sinabi naman sa kanya ng bata na naiintindihan ko na ang Simse Sect ay nagbabago ng lokasyon ng kanilang stronghold taon-taon. Kung gayon, dapat may ilang branch na maaaring magsilbing pangunahing base nila, tama. Napatingin ito sa kanya na tumugon na mga 300. May 3 lugar na maaaring magsilbing pangunahing base. Umiikot sila sa 3 ito taon-taon. Tinanong pa ng bata sa kanya na kung gayon, ilan ang maaaring mamobilize kaagad kung sakaling may panlabas na biglaang pag-atake. Natumugon ito na mga 300. Sumabat na naman sa usapan si Jokwool na sinabi na kung 300 lang, hindi natin kailangan ang lahat, hindi ba? Napaliit ng mata ang bata na napatingin sa kanyang sinabi na maaari ka bang panandali ang tumahimik muna? Napatingin naman ang ating bida dito na sinabi niya na ngunit paano ka nakakasigurado na sangkot ang 10 Kills Sect dito? Tumugon ito sa kanya na ang 10 Kills Sect ay nagsasagawa ng taunang test para sa mga apprentice upang umakyat sa 1 kill. Sinabi pa nito sa kanya na makikita ito na karamihan ay madaling nakakapasa sa 1 kill,
Ngunit dahil pinalaki sila mula pagkasanggol, nag-iiba ang kanilang mga talento, kaya may mga nabibigo. Ang huling stage ay kinabibilangan ng pag-a-assassinate ng mga sibilyan. Karaniwan itong nagaganap sa isang maliit na nayon, malayo sa interbensyon ng gobyerno. Nagaganap ito sa isang liblib, maliit na bayan kung saan maliit lang ang akses ng gobyerno. Napasalubong ng kilay ang ating bida na sinabi na ang Yonhyang Village ay perpektong akma sa pamantayan na yon. Natumugon ito na eksakto. Sinabi naman sa kanya ng bata na hindi ba maaaring makialam ang isang martial artist? Tumugon ito sa kanya na upang kontrahin yon, dalawang asasin ang magkasama. Ligtas na ipalagay na sila ay hindi bababa sa 2 kill o 3 kill. Na sinabi pa ng bata sa kanya na ngunit kung lumitaw ang isang mas malaking eksperto, maaaring maibunyag ang kanilang pagkakakilanlan at maging mapanganib, hindi ba? Muli na naman itong tumugon na magaganap ba ang ganoong sitwasyon? Nakatingin ito sa kanya na sinabi pa na ang mga pinalaki ng 10 Kills sect ay na-brainwash na mula pagkabata. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa magtaksil sa sekta. May kinukuha sa loob ng damit ang ating bida na sinabi niya na may kaugnayan ba ang 10 Kills sect dito. Inilabas niya ang simbolong ito na sinabi pa niya na ito ay isang drawing batay sa simbolo na natagpuan sa isang assassin mula sa Yonhyang Village. Tahimik lang na agad na inianggat nito ang kanyang mangas. At makikita ang parehong simbolo sa kanyang balikat. Napanganga naman si Jokwol nang makita ito na may gulat sa mukhang sinabi na magkapareho. Sinabi pa ng lalaking assassin na yan ang marka ng miyembro ng 10 Kills sect. Na napasabi naman si Lady Song gayon na ngayon tiyak na. Sinabi pa ng bata na seryosong. Nakatingin na sa pagkabunyag ng background, oras na lang ang mahalaga. Napatinginan nating bida dito na sinabi na gaano katagal ang aabutin upang magplano at umalis. Natumugon ito na may seryosong mukha na sa pinakamaaga, 10 araw, at sa pinakamarami, hindi lalampas sa 1 buwan. Naiinis namang napasigaw si Jokwol na anong plano. Pumunta na lang at lipulin sila. Napangiwi ng mukha ang bata na nakatingin kay Jokwol na sinabi niya na tanga, basta na lang umatake nang hindi inaalam ang lakas ng kalaban. Ano kung naloko tayo at nahulog sa patibong? Naiinis namang agad na bamaling ng tingin sa kanya si Jokwol na sinigaw na ano ang dapat katakutan sa kanilang kaawa-awang mga trap. Wawasakin lang natin sila. Nakatingin ang ating bida sa mga ito na sinabi na hindi, tama si Mong Hayan. Kung gagawin natin ito, dapat tayong maghanda ng lubusan at umalis. Nagulat naman ang assassin na napasabi na ngayon, sandali lang. Sinasabi mo ba talaga na aatakehin mo sila ngayon? Napangiwi ng mukha si Mong Hayan at sinabi na hindi ba halata? Ganon din si Jokwol na sinabi naman na bakit mo pa tinatanong ang ganoong bagay. Hindi makapaniwala ang assassin sa kanyang naririnig na napalaki ng matang sinabi na baliw. Sila ang 10 Kills sect, ang pinakamalakas na assassin sa Central Plains. At kayong lahat ay, sa pinakamarami, 5? Napangisi ang ating bida na sinabi niya na ngayon, kasama ka, 6 na. Napatingin ito sa kanya na sumagot na kasama rin ako. Sinabi sa kanya ng ating bida na sino pa ang gag-abay sa amin kung hindi ikaw. At dahil marami kang alam tungkol sa kanila, tulungan mo si Mong Hayan sa detalyadong estratehiya. Na sinabi naman ni Mong Hayan na may nakasalubong na kilay at sinabi na gagawa ako ng isang estratehiya na walang butas para sa ating unang labanan. Inunat naman ni Jokwol ang kamay niya at inipit ng isang kamay na sinabing malakas na tumatawa na matagal-tagal na rin akong hindi nakikipaglaban ng maayos. Nasa sabik na ako, ha ha ha, natahimik lang, na nakatingin ang assassin sa kanila na may hindi kapaniwala. At pagkatapos ay makikita ang langit. Naglalakad na sila papunta sa kampo ng kalaban. Habang naglalakad si Mong Hayan naiisip niya ang mga sinabi niya noong bago umalis na iniiwan mo sina Song Gayan at Manchun. Tumugon sa kanya ang ating bida na may kailangang manatili at protektahan ang mga tao ng Yonhyang Village. Dagdag pa nito sa ating bida na ngunit, kung ganoon, malaki ang ibababa ng ating pagkakataong manalo. Tumugon ang ating bida sa kanya na talaga. Gaano? Tumingin sa kanya si Mong Hayan na sinabi na sa pinakamahusay, 50%. Napangiti ang gating bida sa kanya na sinabi na tinawag silang pinakamahusay na assassin sa Central Plains sa isang dahilan. Nabubuhay ba sila sa kanilang pangalan? Sinabi pa sa kanya ni Mong Hayan na kung magdesisyon kang iwanan ng dalawang yon, bigyan mo ako ng kaunting oras pa.
Hahanap ako ng paraan upang mapataas ang ating pagkakataong manalo. Na tumayo ang ating bida na tumugon na kalimutan mo na. At nakangising sinabi niya na nagawa mo na ng maayos ang iyong bahagi. Mula ngayon, responsibilidad na namin ito. Magtiwala ka sa amin at iwan mo ito sa amin. Balik sa kanilang paglalakad na nakatingin siya sa likod ng ating bida na sinasabi pa niya na sa lohikal na paraan, talo na ang laban na ito. Ligtas na ipalagay na tapos na ang buhay ko. Dagdag pa niya habang naglalakad silang apat na gayunpaman. May nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa pag-aabang. Malapit nang lumubog ang araw na sinabi pa nito na ang paggugol ng oras na kasama nila. Baliw na rin siguro ako. Nakakainis. At pagkatapos ay makikita ang kuta ng mga asasin. Naglalakad ang isang ito na biglang may napansin na ikinagulat niya. Agad na itinuro si Mong Hayan na sinigaw na, "Hoy, ikaw dyan." Tumugon siya na bakit. Lumapit ito sa kanya at sinabi na bagong mukha ka, "Sino ka?" Natumugon siya sa kanya na sumali ako kamakailan, Mong Hayan ang pangalan ko. Muli na namang sinabi nito sa kanya na, "Ganoon ba? Hindi ako na-inform. Ano ang ranggo mo?" Tumugon siya na 2 kill. Mula naman sa likod nito agad na tumakbo sila habang sinasabi na 2 kill. Kaya hindi mo pa na-master ang 2 kill? May naguguluhang ekspresyon ng mukha ito na sinabi pa sa kanya na anuman, gumawa ka ng tamang report pagkatapos ng shift change. Na agad na tumugon siya dito na tumayo ng tuwid na oo. Makikita naman sila sa pagitan ng pader na nakasilip kung may tao sa kanilang dadaanan. At pagkatapos nakangisi si Jokwool na inilabas ang bote na sinabi sa kanya na kailangan lang nating iwisik ito sa buong lupa. Tama, na tumugon ang ating bida sa kanya na tama yan. At pagkatapos malakas na tumalon sa ere si Jokwool habang sinasabi na gamitin ang buong lakas. Ngayon na. Tumingin naman ang ating bida sa assassin na sinabi niya na okay, ngayon turn na natin. Na nakatingin lang ang assassin sa kanya. At seryosong sinabi nito sa kanya na pupunta ba talaga tayo kung nasaan ang sect leader, tayong dalawa lang. Ngumisi siya at tumugon na sinabi sa kanya na huwag kang mag-alala. Hindi kita hihilingi na lumaban. Ang gagawin mo lang ay gabayan ako sa daan. Napangiwi ito ng mukha na sinabi sa kanyang isip na parang ganoon kadali. Ano ang gagawin ko kung mamatay ka? Nababaliw na ako. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata. Ika-44 na kabanata, sa pagpapatuloy. Habang papaalis ang ating bida sinabi ng assassin sa kanya na teka lang. Agad namang napalingon ang ating bida sa kanya. Seryosong sinabi nito sa kanya na kahit na mapatay mo ang sect leader, hindi tayo makakatakas mula doon. Dagdag pa nito na kapag nagsimula na ng seryoso ang laban, dudumugin tayo ng lahat. Hindi mo sila kayang harapin mag-isa. Sa huli, mamamatay tayong lahat. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na nagkakamali ka. Hindi naming plano na pigilan sila. Nagulat ang lalaking assassin na napasabi na ano. Napangiti ang ating bida na sinabi niya na ito ay upang pigilan sila na tumakas. Naiisip ito na sinabi na kapag bumagsak ang sect leader at nagbago ang sitwasyon, lalabas ng maramihan ang mga susubok na tumakas. Magiging abala sila sa bandang huli. Dagdag pa niya na nagkakalat si Jokwool ng isang bagay sa loob ng isang bote ng gourd, na tinatakpan ang buong paligid ng lugar na ito. Ganoon natin pipigilan ang mga susubok na tumakas. Napalaki ang mga mata nito sa gulat na napasabi na hindi mo ba kailanman isinasaalang-alang ang pagkatalo simula pa lang? Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida habang sinasabi na kung naiintindihan mo. Tigilan na natin ito at umalis na ngayon. Nagsimula na silang naglakad habang tahimik lang na sinusundan lang siya ng lalaking assassin. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na ang 3 kills sword at ang sect leader. Talagang makapangyarihan sila. Talaga bang kumpiyansa ka, na may seryosong mukha lang ang ating bida? At nakangiting sinabi niya na ganun ba? Dagdag pa niya habang makikita ang mukha niyang nakangiti sinabi sa kanyang isip na sa ngayon, tapos na siguro ni Jokwool ang lahat ng paghahanda. Ngayon, ang natitira na lang ay ang gawin ko ng maayos ang aking bahagi. Nakarating na sila sa harap ng pintuan kung nasaan ang mga pinuno ng assassin na sinabi niya na lahat ay nagtipon sa loob. Naigulat sa mukha ang lalaking assassin na sinabi sa kanya na lahat. Tumugon ang ating bida na nakatingin sa loob na may mga 10, ang ilan ay medyo bihasa.
Nagulat ito nang biglang pumasok ang ating bida sa loob na napasabi pa ito na kaya kailangan nating maging maingat. Lumingon sa paligid ang ating bida habang nakapasok na sila na may natatakot na reaksyon ng mukha ang lalaking asasin na sumunod sa kanaya. At mula sa loob, agad na napatingin sa kanila ang mga naroon, mga matang puno ng pagtataka at pagbabantay. Habang ang kanilang pinuno ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono, tahimik ngunit may awtoridad, waring sinusukat ang bawat galaw at hininga ng mga dumating. Makikita ang mga ito na seryosong nakatingin sa kanila, ang bawat titig ay may halong pagtataka at pag-iingat, worry hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng mga panauhin. Tahimik ang paligid, at sa katahimikang iyon ay ramdam ang bigat ng kanilang mga mata na parang sinusukat ang lakas, layunin, at tunay na pakay ng mga nakatayo sa harapan nila. At pagkatapos, nagsalita ang pinuno ng mga asasin. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit may bigat ng awtoridad. Nang makita niya ang kasama ng ating bida, bahagya siyang napakunot ng noo na sinabi na nakikilala ko ang mukha na yan. Dagdag pa ng isang matanda na hindi mo ba naaalala? Siya si Mokyong, na bahagi ng Six Kills. Sumagot ang leader ng assassin na Mokyong. Ang bata noon. Naaalala ko na. Seryoso ang mukha ni Mokyong na sinabi niya sa isip na ang isipin na ang sect leader, pati na rin ang Three Kills sword, ay magtitipon dito. Talagang yar na kami mahirap na kalabanin ng sabay ang mga ito. Sinabi naman ng matandang ito na matagal-tagal na rin, aking disipulo. Bahagyang napatungo ng ulo si Mokyong na tumugon na oo. May madilim na ekspresyon ng mukha pa nitong sinabi na wala kang anumang salita sa loob ng 3 taon, at ngayon bigla kang nagpakita, nagdala pa ng panauhin. Habang nakayuko ang ulo ni Mokyong nakatingin ito dito na sinabi sa kanyang isip na manatiling kalmado. Manatiling kalmado. Ang tensyon at pananakot na ito ay dahil naaalala ng aking katawan ang mga malupit na araw ng pagsasanay. Ibinuka naman ng ating bida ang kanyang kamay, tila isang payapang kilos ngunit may nakatagong kumpiyansa, at saka sinabi sa kanila na ang lahat ay nabubuhay ngayon sa labis na karangyaan. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit malinaw, sapat upang marinig ng lahat sa bulwagan. Sa kanyang mga salita, bahagyang kumunat ang noo ng pinuno ng mga asasin, at matapos ang isang saglit na katahimikan. Mariin itong itinanong, at sino ka naman? Napangiti ang ating bida, isang ngiting kalmado ngunit puno ng kumpiyansa, bago siya sumagot ng malinaw at walang pag-aalinlangan na ako ang greatest request sect lead, Kang Mujak. Napangitiwi ang mukha ng pinuno ng mga asasin, bakas ang halong pagtataka at pag-aalinlangan, bago niya titigan ng mariin ang ating bida. Sa mabigat at malamig na tinig, sa kanya sinabi na request sect leader. Anong nagdala sa iyo sa lugar na ito? Habang may bakas ng takot sa mukha ni Mokyong. Nakangiting mahinahong sinagot siya ng ating bida na narinig ko na maraming basura rito, wika niya, sabay bahagyang pagtaas ng tingin, kaya naparito ako upang maglinis ng kaunti. Nakatingin ang mga ito sa kanila nang hindi inaalis ang mga mata, ang ilan ay may halong galit at pagkabahala, habang ang iba'y tahimik na nagmamasid, worry ay sinusukat ang bigat ng mga salitang kanilang narinig. Samantala, may isang hindi napigilan ang sarili, nangangalit ang kanyang mga ngipin sa matinding galit. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao at mariing sinabi na iyan ay kabastusan. Napatingin sa kanya si Mokyong na sinabi sa sound transmission na ang pagpoprovoke sa kanila ay hindi na niya ito na ituloy nang makita niya ang ating bida ay napatingin sa kanya ng may ngiti sa mukha. At sinabi niya sa kanya na kailangan nating lipulin silang lahat. Hindi na kailangang mag-isip ng sobra. Nang marinig nila yon, bigla itong sumigaw ng malakas, ang tinig ay umalingaw-ngaw. Sa buong bulwagan na parang dagandong ng kulog. Na sinabi na alam mo ba kung sino kami? Napapungay ang mga mata ng ating bida habang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, at sa isang tinig na kalmado ngunit may halong panunuya na sumagot siya na dapat ba akong alalahanin pa yan. Napangiwi ito ng mukha na sinabi sa kanya na sabi nila, ang kapal ng mukha ay isang uri ng ugali ng tao. Ngunit sa mundo ng martial arts, karaniwan silang tinatawag na mga mapanirang mamamatay tao. Seryosong nakatingin naman si Mokyong na sinabi sa isip na destructive killer. Isang virtuous assassin, isa sa top 5 killers. Isang puwersa na hindi dapat maliitin sa mundo ng martial arts. Sinabi naman ng ating bida na destructive killer, isang virtuous assassin.
Na sinabi pa nito sa kanya na nagbago na ba ang isip mo ngayon? Ngumiti lang ang ating bida sa kanya at sinabi na pangalan yan na ngayon ko lang narinig, ngunit dahil mamamatay ka na, tatandaan ko man lang ang pangalan mo. Naiinis namang tumugon ito sa kanya na ikaw. Dagdag pa ng isang matanda na puti ang buhok na bakit ka lumalaban sa amin. Sinagot siya ng ating bida na dahil masasamang tao kayo. Sinabi sa kanya ng puti ang balbas na sa anong batayan ka nakakasigurado. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na dahil malupit ninyong ginamit ang mga inosenteng tao ng Yonhyang Village bilang mga sacrificial lamb upang sanayin ang mga mamamatay tao. Tumawa ito na nakatingin sa kanya na sinabi na haha, naparito ka para lang dyan. Para ipaghiganti sila, naiinis na sinabi naman sa kanya ng ating bida na ano, para lang dyan. Napakunot ng noo siyang seryosong sinabi na ang mga nag-utos ng gawaing iyon ay mas kasuklam-suklam kaysa sa mga nagsagawa. At nararapat silang mamatay. Tumugon ito sa kanya na sige. Kahit na masama kami, tulad ng sinasabi mo, sa tingin mo ba talaga ay kaya mo kaming hatulan ng dalawa lang kayo? Sa tingin mo ba posible yon? Sumagot sa kanya ang ating bida na sinabi na hindi dalawa. Ako lang ang lalaban. Makyong tumabi ka muna. Sinabi pa niya na ako lang ay higit pa sa sapat para harapin ang ilang matatandang lalaki. Tumingin ang puti ang buhok sa leader ng assassin na sinabi niya hindi ko na matiis pa. Ako na ang bahala dito, sect leader. Sinabi naman ng isa na venerable, pakiusap, manood ka na lang. Ako na ang gagawa. Naglakad ito na sinabi na hindi, ako ang bahala sa kanya. Napatingin dito ang leader ng assassin na sinabi na hayaan mo si Yaden ang mag-asikaso sa kanya. Sinabi naman ng ating bida na hindi kayo magsasama-sama na umatake sa akin? Napangisi ito ng masama na sinabi na parang kailangan pa naming magsama para harapin ang isang tulad mo. May gulat sa mukha ni Makyong na nakatingin sa ating bida na sinabi pa niya sa mga ito na magsisisi ka kung mamamatay ka ng mag-isa. Namula ang mga mata nito habang bigla siyang nagpalabas ng malakas na enerhiya, ang aura ay sumabog at kumalat sa paligid na parang unos. Sa gitna ng nagngangalit na puwersa, pasiga niyang sinabi na tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panatilihin ang paggalaw ng dila na yan. Itinikom ng mahigpit ng ating bida ang kamao na pinapaputok niya ang daliri na sinabi ng ating bida na kung ganoon ka kasabik mamatay muna. Pagbibigyan ko ang iyong hiling. Na makikita ang enerhiya sa kamao ng ating bida na sumusugod siya sa kalaban. Nang makita ito ni Makyong nagulat ito. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata.